Okay, magandang hapon po sa atin lahat. Siyempre, live tayo ngayon dito sa Tambayan ng Pulis para sa ating pakikipagbalik-taktakan sa mga kadete first class ng PNPA o Philippine National Police Academy. So, ano nga ba dapat ang paghandaan ng ating mga future police officer kapag papasok po sa Philippine National Police Academy? Pero bago po ang lahat, shoutout muna tayo sa ating Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Siyempre sa aming Regional Director ng NCRPO, hindi mawawala yan, walang iba kundi si Police Major General Anthony Abirin. At sa ating matikas na acting PNP Chief, walang iba kundi si Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. So umpisa natin, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Diretsahan na tayo dito sa ano nga ba ang dapat pagandaan ng ating mga kadete. Hindi pala, ng ating mga gustong maging PNPA cadet. So, unahin natin si Cadet Simon. Okay, yan. Cadet Simon, ano nga ba yung pwede mo munang sabihin bago tayo umpisan o buksan itong ating usapin dito? Magandang umaga po sa ating lahat at sa inyong mga viewers, sir. So, naitanong niyo po ano yung mga qualifications or initial requirements para pumasok sa Philippine National Police Academy. So sa darating na linggo po, November 9, 2025, we will be conducting our annual PNPA CAT, the entrance examination to be one of us, to be part of the cadetship program of the Philippine National Police Academy. So the initial requirements, unang-una po ay dapat ikaw ay 18 to 22 years old upon admission on May 1, 2026. You are natural-born Filipino citizen, sir. Senior high school graduate also upon admission on May 1, 2026. As long as you are on the age bracket of 18 to 22 years old, kahit you are college undergraduate, you can still apply for the Philippine National Police Academy. Next is no parental obligation, at least 5 feet for female in terms of height requirements, sir, and 5'2" for male, sir. So, nasagot mo na yung tungkol sa introduction natin. So, ano nga ba ang Philippine National Police Academy at anong pinagkaiba nito sa training ng nasa PSBRC o 6 months training? Asan siyempre sasagutin nito. Cadet First Class Ramirez, sir, ang sasagot ng katanungan. Cadet First Class Ramirez. Okay. Sir. So, nasabi naman ni Cadet First Class Simon kung ano yung initial qualification natin for November 9 PNPA CAT. So, first of all, I am Cadet First Class Ramirez from NCR Las Piñas City. So, ano nga bang Philippine National Police Academy? So, PNPA is located at Camp General Mariano and Castañeda, Silang, Cavite. And it is a premier public safety school and service academy in the Philippines, which offers a 4-year education program, Bachelor of Public Safety, Bachelor of Science in Public Safety, with training allowances monthly and full scholarship for those fortunate applicant. So yung tanong po kanina ni Sir Ruiz, which is anong kaibahan natin sa BRC and graduate ng PNPA. So when it comes to duration, BRC consists of 6 months training. 6 months training, and upon graduation ng BRC, ang kanilang rank po is patrolman. While in Philippine National Police Academy, gaya ng sabi ko kanina, it offers a 4-year degree or 4-year education program of Bachelor of Science in Public Safety. So it is a 4-year course. And upon graduation, ang rango po namin dito is Police Lieutenant. So ayun po yung kaibahan ng BRC and graduate ng Philippine National Police Academy. So, karagdagan pa, ano yung klase ng pagsasanay na pinagkaiba sa PSBRC at ng PNPA? So, kung titingnan natin, no, so mas rigid, mas ano? Kung i-ano natin, sir, sa duration pa lang, sir, 4 years ang PNPA. So di naman natin minamalit yung 6 months ng BRC kasi hindi naman po ako nag-BRC. Pero masasabi kong kung when it comes to duration, mas rigid ang 4-year course, sir. Kasi sa PNPA, holistic, sir. Meron kaming nahati sa dalawang program kami, sir. Bali may academics and non-academic, sir.
So sa academics, nandyan yung iba't ibang uri ng theoretical courses. While sa non-academics naman, sir, nandyan naman yung tinuturuan kami ng marksmanship and martial arts and marami pa pong iba na tactics subjects. So, in addition, no, so itong application process, paano ba itong application process? Yung pagkakasunod ng proseso pag nagpa-apply po sa PNP, ito yung madalas itanong ng ating mga kabataan nasa high school o senior high. Paano nga ba itong proseso na biro mo, senior high pa lang, pwede ka nang pumasok sa PNP? Ano kaya ang magandang sagot dito? So, when it comes to application process, ang sasagot po sa atin yan is si First Class Bumalay, sir. Yon, First Class Bumalay. Taga saan ka? From Pasig City ako, sir. Pasig City. Yes, o baka gusto mo na shoutout yung mga mahal mo sa boy sa Pasig City. Shoutout mo muna para mawala yung kaba. Yan. Hello sa nanay ko dyan, tsaka sa lahat ng mga nanonood. Sa viewers ng Tambayan ng Pulis. So, tanong ko pala, nung pumasok ka sa PNP, ilang taon? Nung pumasok po ako sa PNP, 18 years old ako. 18 years old? Yes po, sir. So, go ahead. So, good afternoon po ulit, sir, ma'am, at sa lahat ng ating aspirant cadet applicants. Bali, ang screening process ng PNP ay nahati sa 5 phases. Ang pinakaunang phase is the preparation, information campaign, saka yung activation ng online portal natin para sa PNP na admission. Bali, through doon sa website natin, pwede kayo mag-apply as PNP cadet applicants. Meron yung period lang na inilaan which ended nung katapusan ng September. Tapos, ang next phase is ang activation ng Testing Development Committee which ensures the integrity of the testing materials to be used for the PNP CAT. So yung PNP CAT natin is pangatlo lang siya sa phases na ina-undergo ng mga cadet applicants. Sa PNP CAT, meron tayong 6 na key areas of testing. Meron tayong English na tinetest yung kaalaman natin sa paggamit ng English language. Kasama na doon yung mga synonyms, antonyms, mga verb tenses. Meron ding mathematics na kinocover niya is algebra, percentages, pati mga basic trigonometry and geometry. So, excuse me, meron din kayo mga forensic science doon? Doon sa exam natin sa PNP CAT, sir, wala, sir. Pero yung... Hindi, doon sa yung sa loob ng training center, merong mga forensic science. Yes, sir. Kasama yung forensic sciences sa naaral namin doon sa course namin, which is BS Public Safety, sir. Okay, go. Tapos, sir, meron din tayong logical reasoning. Dapat adept din tayo sa kaalaman natin sa general information, pati na rin sa sciences, sir. So, for the next phases, sir, ang mag-discuss ay si Cadet First Class De Lima. So, in addition dun sa benefits naman po, sa benefits ng, ano bang benefits ng pagiging cadet kapag pumasok sa Philippine National Police Academy? So sa benefits po si Cadet First Class Galon po yung... So benefits po ng pagiging kadete. So unang-una po ito ay isang opportunity or oportunidad sa ating lahat ng mga kabataan na makapaglingkod sa bayan. So ang pagiging kadete ay paghahanda sa pagiging isang police lieutenant in the future. So ang paghahanda natin, ang pag-aaral natin na mabuti, kasama na doon yung mga ginagawa naming drills and ceremonies. So it's a way to serve God and country. Second naman, ang isa pang benefits nito is during the 4 years cadetship program, ito ay full scholarship ng government. So katulad na nasabi kanina, we have received a monthly training allowance. So this training allowance will help us to... So yung training allowance, magkano yung pinaka-training allowance? So ang exact amount ng aming training allowance is 38,000. 38,000? Yes sir, 38,366 pesos monthly. So ito ay nakatulong sa amin sir sa pag-ano namin ng mga uniforms and other kailangan namin sa training. And lastly, syempre, upon graduation, dun sa course na makuha natin is Bachelor of Science in Public Safety. And also, we will, hindi na namin kailangan mag-apply pa o undergo ng other training. Upon graduation, dun na, diretso na kami ma-appoint namin bilang isang police lieutenant. So, that's the benefits of being a cadet. So,
4 years na mamomold kami as leader. So, start na yun ang pagsisilbi sa bayan. Upon graduation, magiging na kami isang ganap na police lieutenant, which will help the whole country in future, sir. So, in addition sa question, so ano ang naging dahilan at inspirasyon mo for all, para sa lahat, bakit pinasok mo ang Philippine National Police Academy na alam naman natin na napakahaba ng duration ng training? So, ang naging inspirasyon ko, dahilan kung ba't ako pumasok ng PNPA, so naalala ko yung unang interview sa akin. So, ang pinaka-denialan ko is, syempre, tumulong sa bansa. Because, dati parang, parang gusto kong magkaroon ako ng ambag sa Pilipinas, magkaroon ng, maging meaningful yung buhay ko. So, I found it in the PNPA. So, being a cadet, being a future police lieutenant is makakatulong tayo, ialay yung buhay natin para sa bayan. So, also rin yung parents ko is, my mother sa single mom. So, mahirap lang kami. So, yung sa PNP is nakakatulong sa kanya dahil hindi niya na ako pag-aaralin pa. So, ako na mismo yung tumutulong sa sarili ko para makapagtapos ng college. So, that's all, sir. So, ito naman yung ating last question, yung inaantay ng ating mga followers. Ano nga ba ang inspirasyon na mensahe na may bibigay ng ating mga cadets sa mga gustong magtahakil itong pagiging PNPA cadet at ano yung magiging lakas ng loob nila? Siyempre, pwede na sila magkwento yung simula ng kanilang pagpasok, yung saan ba sila nang galing, kung galing sila sa hirap bago sila pumasok doon, at ngayon siyempre nagkitagumpay sila. So unahin natin si Nako, kapildo ka pa pala to. Pawas mo ka sa ayan. Ayan, unahin natin si Ruiz. Ayan, kamag-alak mo na Ruiz, baka sabihin bakir mo ko Hindi po. Ayan, hindi ko siya po kamag-alak, baka may magtatanong po dyan. Ayan, siya si first class cadet Ruiz. Pero bago po yun, shoutout muna tayo sa ating Police News Network correspondent. So, with permission, Sir Ma'am, sa Police News Network correspondent na ito po, i-air din po natin sa police. Gagawin ko po ito ng clip na news para po sa Police News Network. Kasama po yung examination po para sa darating na linggo. Tama po ba, ma'am? Yes. Okay, sige. So, good afternoon po sa lahat ng ating viewers sa Tambayan ng Pulis and sa page ng RMFB and CRPO. So, to share my story, baka sabihin nila, sir, nakapasa ko dahil bakit kita, sir. Hindi nga kita kilala. Hindi po kami mag-anak ni Sir Ruiz. So, to share my story, before entering the academy, isa po akong delivery rider. Delivery driver? So, bago ka pumasok sa pagiging delivery, ilang taon ka nag-delivery rider? Ganito kasi yun, sir. Bale, isa po akong senior high school graduate. Then, anong school niyo? Polytechnic University, Santa Mesa, sir. Shoutout mo yung Polytechnic na meron ng silang PNP. Shoutout sa mga classmate ko po, sir. Yan, okay. Okay. Go. Sige po. So, I was a senior high school graduate. And alam naman natin, nagkaroon ng pandemic. It was during pandemic. So, nawalan ng trabaho. Isa sa nawalan ng trabaho is yung mother ko. So, yun, naghirap kami, sir, financially. So, ayun, sir. Upon graduation ng senior high, hindi afford ng magulang ko na pag-aralin ako sa university or sa ibang school. So, ayun, nagdesisyon ako, sir, na magtrabaho muna as delivery rider. And while working as delivery rider, yun, sir, nakakita ko yung advertisement ng PNPA, no? Kung saan, yun nga yung mga diniscuss ng mga classmate ko kanina na benefits. Nakita ko na makakatulong siya sa gaya ko na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, ngunit hindi pinalad na magkaroon ng financial na kakayanan. So, ayun, nakita ko pong oportunidad na pumasok sa PNPA, kung saan ngayon graduating class na po kami. Kaya yung message ko lang po sa aking mga kapwa kabataan, wag po kayong panghihinaan ng loob kung meron po kayong pangarap sa buhay. Lalo kung pangarap nyo pong maging gaya namin na PNPA cadet, wag po kayong madi-discourage kung galing kayo sa hindi namang magandang kalalagyan nyo sa buhay. Hindi po hadlang yon. So, kagaya ko nga po, galing lang naman po ako sa pagiging delivery rider.
wala po akong kilalang pulis, wala po akong kamag-anak na pulis. Pero nakapasok po ako sa PNPA. Yan. So, yun ang pinaka... So, siyempre, proud kang ikwento sa ating mga Yes, sir. kababayan na galing siya sa delivery. So, marami tayong mga police applicants po na talagang bago pumasok sa PNP, bago mag-patrolman at patrolwoman ay talagang galing din talaga sila sa hirap at talaga sakripisyong pag-apply nila. Yung ginagamit po nilang pera pantustos sa pagpasok sa pag-apply sa PNP, galing din sa pag-grab, minsan gasoline boy pa, minsan maraming dahil pagsubok bago sila naging pulis. So, salamat kay Sir Ruiz. Sir, dito naman tayo kay Sir Laurente. Sir Laurente, baka gusto mo namang ibida sa amin, ano naman ang kasaysayan ng buhay mo bago ka pumasok po sa PNPA para ma-inspired naman yung ating mga kababayan na pasukin at ang pagiging police, pagiging opisyal sa Philippine National Police Academy. Yes sir, good afternoon po. Good afternoon viewers. Ang kwento po ng aking buhay ay hindi po nagkakaiba kay Cadet First Class Ruiz. Ako po ay isang food panda rider po dati bago po ako pumasok ng PNPA. Reseller din po ako ng kung ano-anong mga bagay para po may mapantustos sa aking pag-aaral at sa ibigay na rin po sa aking pamilya po. Dahil hindi rin naman po ako hindi rin po ako nanggaling sa marangyang pamilya. So naghang. I-connect mo dun sa sige, tuloy mo lang, tuloy. Ay, yung saan nahinto yung saan nahinto? Saan sa pagiging inspiring mo na bago ka pumasok sa PNP? Kasi, sorry for technical po, tuloy po. Yes po. Ako rin po ay naging isang food panda rider. Naging isa rin po akong... Food panda? Yes po. So, hindi naman kayo sabay nag-apply? Siya po ay galing sa Grab. Ako naman po sa food panda. So, shoutout. So, magkalaban, di ba? Magkalaban ng food panda at saka Grab. So, paano ngayon? Nakita kayo pares? Nakita na lang po kami sa processing po. Parehas kayo ng pinanggalingan. Anong pakiramdam na parehas kayo galing sa... Yes sir. Masarap po. Masarap sa pakiramdam na ang isang katulad ko parehas din po pala kami na may pinagdaanan na ganun po na hindi rin po nakakaangat sa buhay nakapasok sa PNPA po. So, at ang akin na lang pong mensahe siguro sa mga future applicants po sa PNPA po na mga aplikante po ng PNPA. Ang mensahe ko naman po sa mga kabataan na nangangarap maging kadete ng PNPA po, as early as now po, you can prepare yourself physically and mentally. Do running or jogging po, push up, ganyan po basic na pagpalakas po para hindi po tayo mabigla pagka if ever man po makapasok tayo or makapasa po tayo sa exam. And then, kung makapasok man po tayo sa PNPA, makasali po sa final quota, ang tanging hiling ko na lang po sa inyo kung hindi nyo po kayang gawin para sa sarili nyo, gawin nyo po para sa pamilya nyo para hindi po kayo mag-quit. Kasi yan po ang isa sa mga bagay na pinanghawaan ko nung ako'y nasa loob. At last po, naalala ko lang po, sinabi po sa akin ng aking tatay, kung para sa'yo, pero kung hindi para sa'yo, pilitin mo po. Yun po. So, next naman tayo kay Sir Bita. Ano pa? Sir Bitas? Cadet First Class Bitas po. Baka gusto mo na shoutout yung mga mahal mo sa buhay bago ka mag-umpisa. Shoutout kay Mama at Papa. At sa kapatid ko po, na nandiyan nanonood sa Tambayan ng Pulis. Yun. Magandang hapon po. So, ano naman ang inspiration na mensahe mo? Ano yung pangunahing dahilan at bakit ka pumasok sa Philippine National Police Academy? Ang pangunahing dahilan ko po is yung pamilya ko. Kasi alam ko sarili ko na naghihirap si Mama, si Papa na para pag-aralin kami magkakapatid. At ang sarili ko lang is yung makatulong sa akin para umunlad at magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at matulungan ko yung bansa na maging maunlad bilang isang pulis at tumulong sa mga kapwa ko. At magiging inspirasyon ang aking sarili na maging
example sa mga tao na nahihirapan at kayang gusto kong maging isang pulis na inaidolo nila. Di man ako magaling makipag-usap sa mga bagay-bagay, pero tinutulungan ko yung sarili ko na maging maayos, maging ganap na isang example sa mga tao. So, ano yung nagbigay sa'yo ng inspirasyon na mensahe? Ay, inspirasyon. Ano yung nagbigay sa'yo ng inspirasyon para tapusin yung pagiging kadete? Inspirasyon ko lang is yung Panginoong Diyos. Yun. Kasi, nung ako'y plebo, ano yung plebo? Paano yung ibig sabihin ng plebo? ayun yung pinakaunang stage ng pagiging kadete. Pagpasok namin, initiation rites, ayun yung pagiging first stage ng pagiging kadete namin. So ano naman yung pakiramdam nung pagpasok mo doon sa unang stage nyo? Ano yung pakiramdam mo? Siyempre, alam naman natin yung mga reception o yung mga pagsubok doon. Ano yung pumasok sa isip mo para malagpasan yung mga pagsubok na yun? Maging kumpiyansa sa sarili, tapos maging malakas yung pakiramdam, tapos matatag, at sabi ko nun, isang messing lang yung kada messing. Paano messing? Kain? Yung pagkain namin, sir. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Bali, 3 messing kada isang araw, which means kada messing, dun yung mina-mindset ko sa isang araw na yun. Yun, okay. Thank you po kay Sir Vitas. Dito naman tayo kay First Class Simon. Ayan, si Ma'am Simon. Yeah. Napakaganda ni Ma'am Simon. Ma'am Simon, po sa inyong lahat at sa mga nanonood po. Siyempre, alam naman natin na yung hirap ng training sa PNPE ay hindi basta-basta. At alam naman natin na hindi lang sa PSBRC equal ang training ng pagiging police o ng pagiging police trainee o cadet. Anong nagbigay sa iyo ng lakas para bumalanse sa ating mga kalalakihan? Dahil alam naman natin na napakahirap ng training at nasabayan mo to. Pagpasok ko po ng Philippine National Police Academy, I consider it, sir, as my answered prayer. Last year in an interview, sir, yun din yung sinabi ko na Philippine National Police Academy is my answered prayer na every day, sir, since I was in high school, before ako pumasok, senior high school, graduate ako, sir, nung pumasok ako, I was 18 years old, sir. It's my everyday prayer na sana, Lord, when I take the exam, makapasok ako. Sana when I take the exam, makapasa ako. And through God and through God's grace, nakapasok ako in the Philippine National Police Academy. So, everyday, sir, yung dream na yun yung nag-ignite ng drive ko sa everyday na buhay sa loob ng academy. And in a male-dominated institution and in a male-dominated organization, sir, ang mga babae ay equally na lumalaban sa training, sa kahit anong aspeto ng pagiging kadete sa loob, sir. And inside the academy, sir, we are treated equal. Female yung tawag sa mga babae, sir, sa loob ng academy. And we are greater as what men can do. We are equal as what they can do. So as female, sir, if there are female applicants out there, alam ko merong mga aspiring cadet applicants na female na huwag nating hahayaan na we are on the stereotype by the society na babae ka lang. We are more than what they think of us. We are females that can undergo military training, academics, and tactics, marksmanship, tactics, practical. So we are just far more than what they criticize about us. So bilang babae, sa mga babaeng aplikante, huwag kayong panghinaan ng loob and keep your dreams and keep your inspiration like a torch na lighting nyo, guidance nyo sa loob ng academy pag nakapasa kayo. So, baka meron kang mensahe sa ating mga kabataan ngayon na gustong tahakin yung PNPA. Ano yung last
inspiration message sa kanila na pwede mong ibigay bilang isang babae na kadete na kahanga-hanga yung adikain mo, yung prinsipyo mo, na nasabayan mo yung mga classmate mo o yung training na talagang mahirap para maging isang opisyal balang araw? So, pagka upon the entrance exam on November 9, sana yun yung magbukas ng isip nyo na bilang kabataan, it should be your calling. Kailangan gusto mo maging kadete, and at the same time, gusto mo magsilbi sa bayan, sir. Kasi it is very important na una-una, hindi ka napipilitan. Una, dapat dream mo kailangan gusto mo. Kailangan may drive ka para everyday sa paggising mo sa umaga, sa loob ng academy, you have no regret. You have no regret getting inside, waking up, and doing drills, doing exercises. Kasi feeling mo sa sarili mo, ito Lord yung gusto ko. And this is what is destined to be my fate, sir. So, yan po si first class cadet Simon. Opo. Siyempre, bago tayo magtapos, meron tayong konting katanungan kay Ma'am Sano. Ma'am, alam naman natin na hindi maiwasan na maging iba-iba yung religion ng bawat kadete sa PNPA. Paano nila na-exercise yung religious worship nila kahit iba-iba yung religion, especially sa mga kababayan, mga Muslim natin, mga kalalakihan, may iglesia, may Muslim, may born again. Paano po ang sitwasyon nila dito? Paano nila na-worship yung God? Siyempre, alam naman natin ang core values natin sa PNP, maka-Diyos, dapat God above muna, bagong iba, si God muna. Yeah, bagong lahat, magandang hapon po sa viewers ng Tambayan ng Pulis. At sa ngalan po ng Philippine National Police Academy, ako po ay nagpapasalamat sa tuluyang pagsuporta. Actually, taon-taon na, no, Brad Luis, since last year, sa infodrive po para sa PNPA Cadet Admissions Test. Narinig naman po ninyo kung ano yung mga life story ng ating mga kadete, which is why we are doing ito pong ating infodrive. So, ang question natin is about religion inside the academy. Ang Philippine National Police Academy po is very respectful in the sense of despite of any gender, religion, or race, pinapractice po nila ang kanilang religion rights sa loob. For example, sa ating mga Muslim, every Friday yan, nandun ang mga Muslim na kadetes sa masjid. So, yun ang ating congregation na day, di ba? Jamaat. So, ma'am, syempre alam naman natin na mayroon 5 times prayer sa mga Muslim na dapat isagawa. Ano ito? Na-fulfill ba nila ito? Yes. Yes. Ganda rin pala. That's how good academy it is para sa mga talaga may freedom religion talaga. Yes, freedom of religion talaga. And there is also the Sunday worship wherein lahat ng kadete, despite of the religion, may kanya-kanya silang place. It's half of the day. They call it worship day. May kanya-kanya silang place to practice their religious beliefs. Ganun po kaganda ang academy. So, for those parents na baka po magda-doubt kayo na hindi ma-practice ng mga anak ninyo ang religion inside the academy, it is fully supported po. Huwag po kayong mag-alala. Napakaganda po ng patakaran ng PNPA para po sa mga religious practices ng mga kadete. So, maraming pong salamat sa pagtutok nyo po sa Tambayan ng Pulis at syempre maraming pong salamat sa pagpili ng Philippine National Police Academy na mai-ere natin at mabigyan natin ng inspirasyon na mensahe ang ating mga kababayan patungkol po dito sa buhay ng pagiging isang kadete ng Philippine National Police Academy. So, magbibigay po tayo ng isa pang talks para po kay First Class Cadet Simon. So, baka gusto magbigay ng mensahe bago tayo magtapos. Magandang hapon po ulit sa lahat. We would like to thank the support of our acting chief, Philippine National Police Lieutenant General Jose Corpus Melesio Nartates Jr., sir, the Regional Director of NCRPO, Police Major General Anthony Abelada Aberin, sir, to our Acting Director, Philippine National Police Academy, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, sir, and the Command Group, to the Force Commander of RMFB NCRPO, Police Colonel Celso Mansibang Rodriguez, sir,
To our Commandant of Cadets, Police Colonel Gonzalo Casas Villamor Jr., sir. To our NCR Area Supervisor and Assistant Commandant of Cadets, Police Colonel Renel Ruga Sabaldica, sir, for your unwavering support, sir, for the Philippine National Police Academy. So, yan po ang ating mga bisita. So, live po tayo dito sa Tambayan ng Police at also cross-posting with RMFB NCRP. Maraming pong salamat sa pagtutok at pagpili ng PNPA para isa publiko ang buhay ng isang kadete ng Philippine National Police Academy. Balang araw po ay magkikita-kita po kami at sila po yung aking magiging sir. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bunilla Ruiz. At syempre, kasama natin taon-taon para magkaroon ng information drive sa PNP. Walang iba kundi si Police Captain Jacqueline Sano. By the way, Brad, meron pa kaming info drive again para sa on November 8, sir, Saturday, we will be catering all walk-in applicants who were not able to process their online application, sir. Meron ba, ibig sabihin yung mga hindi nakapag-online application, yes, may pag-asa pa. They have yun, mas may maganda chance yun. pa, sir, on Saturday, November 8 a.m. to 3 p.m. on your respective testing centers. So baka gusto nyo ipa-like and follow yung page ng PNP at saka yung page na makikita kasi maraming lumalabas ngayon ng mga page na peke. So ano yung dapat nilang malaman para yung official page nyo ay may follow po nila? So our official Facebook page is Philippine National Police Academy Justice Integrity Service. And of course, huwag nating kalimutan ang official publications ng Philippine National Police Academy, Kalasag Core Publication, also in our Facebook page. So mag-comment na lang po yung page nyo po dito sa Tambayan ng Police para ma-like and follow ng ating mga followers. So maraming salamat po ma'am sa taon-taon na pagtitiwala sa Tambayan ng Police para bigyan ng inspirasyon na mensahe ang ating mga future officer at syempre sa ating mga police applicants. Shoutout po tayo sa ating mga police applicants ngayong 2025 attrition at regular quota. So hanggat may panahon pa, magpalakas na. So ma'am, ikaw baka nutritionist man mo? Yes po. So ito, nutritionist si ma'am, baka meron kayong pwedeng mensahe para sa ating mga gusto magpulis, ano yung dapat tamang diet nila sa pagkain. Sa ganun ay handa sila sa body mass index. Okay, since nabanggit na ni Brad Ruiz ang ating BMI o body mass index, kailangan pong i-observe ng lahat ng applicants natin ang normal na BMI, ha? So, kailangan ng continuous na burn yung ng calories. So, you continue do your exercise every day para po makalose ko yun ng weight. So, that's the way para ma-attain nyo po yung BMI ninyo para po sa mga applicants with our cadets na aspiring. What for the BMI, Cadet Simon? Magkaiba pala ang BMI ng PNP at saka ng patrolman and patrolwoman. Same lang. Actually, parehas lang. Kaya lang meron silang an announcement the other day about regarding BMI, sir, because last year, sir, the previous Philippine National Police Admission Test, sir, nire-require, sir, ng BMI form, but it has been waived, sir, announced yesterday, sir, na hindi na kailangan ng BMI form upon admission examination. Yeah. So on Saturday, when gusto nyo mag-walk-in, pwede na po na wala pong BMI form upon pagpunta nyo ng testing center. Yeah. So maraming pong salamat. Siyempre, wag na po natin kalimutan ang tuloy-tuloy na serbisyo ng ating Police News Network. Siyempre po yung logo natin, Police News Network. At abangan nyo pa rin po yung ating mga special coverage sa PNPA at saka sa PNP Recruitment 2025. Ito po yung special coverage ng RMFB NCRPO Police News Network Correspondent. God bless us po at mabuhay po ang Philippine National Police. Ma'am, thank you po. Yes, thank you very much po. The views and opinions expressed by the hosts, vloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.